Hindi natin kailangan lumabas ng Pilipinas para kumita. Thank you so much sa mga nandito ngayon kahit maulan sa labas. Pero pinili pa rin natin na pumunta ngayon dito sa main office. At syempre, thank you so much din sa online natin, sa Zoom. Ayan. So, stay tuned lang kayo dyan kasi maya-maya mapapakinggan na rin natin yung napakagandang negosyo kung bakit tayo nandito ngayong gabi. Okay? So, konting background lang bago tayo magsimula. Okay lang ba? Ulitin ko ulit, welcome natin yung mga nandito ngayon sa link at syempre, yung guest natin ngayong gabi. Okay, welcome din natin na nandito ngayon sa officer. Magandang gabi. Good morning, good afternoon at good evening sa ating lahat. At syempre, sa mga guest din natin na nasa Zoom link natin, welcome po sa link natin at business presentation. Ayan, dumarami na sila. Okay? Ayan. So, bago tayo magsimula, okay lang ba magpakilala? So, wala kayo choice kasi ako yung may hawak ng microphone. Kahit ayaw nyo. Okay? So, konting pakilala lang. I'm Jo Marie Camoro. Dati po akong OFW sa bansang Taiwan. So, yun na lang muna yung pag-usapan natin. Pero marami po talaga akong napuntahan. Kaya yun yung latest, yung Taiwan ko kasi doon din ako nagtagal. Okay? So, paano ko nakilala tong business? So, during my employment po sa Taiwan. Ayan, way back 2013. Grabe, ang tagal na ba? Anong petsa na ngayon? 2024 na. Opo, pero hindi agad ako nag-decide that time kasi yun nga, family problem. Okay? So, ang nanay ko, yung tatay ko na hospital that time. So, mas pinili ko yung pagsuporta muna sa kanila kaysa sa negosyo na to. Okay? Then 2013, doon na po ako nag-decide na mag-join dito sa business natin at isa yon sa mga, desisyon na talagang hindi ko pinagsisisihan. Kasi kung hindi ako nag-decide way back 2013, hindi nyo ako makikita ngayon dito. Okay, so way back 2015 po ako po ay nag-for good at nag-full time dito sa business kasi nakita ko na dito sa business natin, pwede po talaga tayo buhayin. Hindi natin kailangan lumabas ng Pilipinas para kumita. Okay, kahit nasa loob lang ng bahay, pwede pala tayong kumita ng 6 digit. Okay? So, kung itatanong nyo sa akin, kumita ka na ba ng 6 digit, ma'am? Hindi po ako magtatagal dito na walang trabaho for more than 7 years kung hindi po tayo kumikita. Kaya palakpakan po natin yung negosyo na ipapakilala ko na sa inyo. Kaya kung kayo ay naghahanap ng negosyo na pwedeng gawin, pwedeng isabay sa ginagawa natin ngayon, okay, lalo na ngayon, napaka-trending ng online. At ang good news yan, yung business natin ngayon, pwede siya gawin kahit saan ka pa ngayon. Okay? Kumbaga, kung kahit nasa ibang bansa ka, pwede mo pa rin siyang gawin. Ganon yung negosyo natin, kaya napakaganda talaga. Grabe. Ayan, so, without further ado, introduce ko na sa inyo yung business, pero okay lang ba simulan natin? Ayan, alam ko nagwa-wonder na kayo. Ano ba yung negosyo na ipapakilala ni Ma'am Jo Marie? So, ayan po. Okay lang ba simulan natin sa pangarap? Kasi, kung titingnan natin, ano ba yung dahilan natin bakit tayo gumigising araw-araw? Tama? Kaya tayo gumigising araw-araw para sa pamilya natin, meron tayong maipakain sa kanila. Kaya din tayo nag-decide na mag-abroad sa mga OFW dyan dahil din dito sa pangarap na magbigyan ng magandang buhay yung pamilya natin. Yan din po yung bit-bit ko nung nag-abroad ako way back 2001. Ha? 2001? Ibig sabihin nun, ilang taon ka nun, ma'am? Kung magtatanong niyo ako kung ilang taon ako nung nag-abroad, 20 years old lang po. Batang-bata at sariwa. Ngayon, bilasa. Joke lang. Ayan. So, okay lang po pag-usapan natin ang pangarap kasi ito din po yung sumampal sa akin nung nakita ko yung business. Kasi for more than 10 years ko sa pagiging OFW, ni isa sa pangarap, yan,
pangarap na magkaroon ng bahay at lupa ay hindi po natupad. Imagine mo yan, for more than 10 years na OFW, hindi nagkaroon ng bahay at lupa. Kahit lupa sa paso, wala. Okay? So ayan, sasakyan, kahit bike, wala din po. Grabe ba? Na-scam ako, no? Ayan po, so, ayan yung makasama araw-araw yung pamilya, yan po yung isa sa mga, ano ko talaga, mataas na pangarap ko. Okay? Yung gustong-gusto ko sa lahat. Kumbaga, family po talaga. Kasi ako po ay lumaki na kasama yung pamilya. Kaya sabi ko, hindi pwede, pag ako nagkaroon ng sariling pamilya, hindi ko rin sila makasama. Gusto ko kasama sila araw-araw. Kasi napaka-unfair naman sa pamilya ko. Tama po ba? So ano pa ba yung mga pangarap natin? Ayan, magkaroon ng financial freedom. Okay? Siyempre, isa sa pangarap natin ay makapag-travel hindi dahil tayo ay magtatrabaho, kundi magta-travel tayo para i-enjoy or mag-enjoy sa buhay. Siyempre, kasama doon yung family natin. Ayan, siyempre yung savings na yan. Okay? So, magkano naman kaya lahat-lahat yung mga pangarap natin? Okay, so isusuma na natin lahat-lahat. Okay lang ba? Nagkakahalaga siya ng 10 milyon. Actually, maliit yan. Kasi kung titingnan mo, magkano yung bahay? Magkano yung sasakyan? Magkano yung travel natin? Magkano yung savings? Dapat doon, sa savings pa lang, dapat malaki na. Kumbaga, interest pa lang, dapat, di ba, pwede nang makabuhay ng pamilya. Pero let's say, yan lang muna, 10 million. Okay na ba yon? Para medyo realistic. Kasi pag nilakihan natin, hindi rin tayo maniniwala eh. Kaya-kaya. Tama ba? So, in what way naman natin siya kukunin? Okay? So, try natin ha. Okay? Try daw natin mag-business. Okay? Ano naman kayang business yon? Okay? So, ano kaya yung magandang negosyo na pwede nating simulan sa panahon ngayon? So sa tingin ninyo, anong maganda? Ayan no? Nagtatanong siya o nag-iisip, namumroblema. Di ba problema ba natin yan? So dapat yung negosyo na papasukin natin, ito yung trending na business. Kasi syempre maglalabas tayo ng puhunan, tama? Ang hirap naman na maglabas tayo ng puhunan, magpatayo tayo ng negosyo, hindi natin alam kung ano yung negosyo. Hindi natin, dapat meron tayong feasibility study. Ano ba yung malakas na business ngayon? Tama pa rin, hindi sayang yung effort natin, lalong-lalo na hindi sayang yung capital. Okay? Ano pa? Ito yung mga category na titingnan natin eh. Okay? So, i-consider natin dapat yung business na papasukin natin portable. Lalo na kung empleyado tayo, dapat kahit na meron tayong trabaho, ayun, magagawa pa rin natin siya or kahit saan tayo magpunta, pwede pa rin natin siyang mabitbit. Okay ba? Ano pa? Market demand. So, in demand yung, ano ba yung, di ba, ang uso ngayon na negosyo, yung coffee, milk tea. Sa tingin maganda kayong business nyo, sabi nila, maganda. Kung sa tingin ko naman, kung wala pa talaga sa lugar ninyo, talagang papatok yan. Pero yun na nga, titingnan pa rin talaga natin. Next, dapat legal yung negosyo na papasukin natin. Okay? And then, applies law of leverage. Okay? Kasi kung hindi natin i-apply yung law of leverage na yan, mapapagod po tayo. Mapapagod po yung katawang lupa natin. Kung tayo lang yung magtatrabaho, so mawawalan din talaga tayo ng oras sa sarili, lalong-lalo na sa pamilya. Kung hindi natin i-apply tong law of leverage na yan. Next, ano ba yung law of leverage? Ito yung you're multiplying your time through others. So mayroon nakalagay dyan, I would rather earn 1% of 100 people's efforts than 100% of my own effort. Sabi ni John D. Rockefeller. Kilala nyo ba siya? Hindi ko rin siya kilala, pero lagi kong nababasa yung, yung quote na yan. Mas mainam pa daw na kumita ako
ng 1% sa 100 people ko kesa kumita ako 100% sa sarili ko lang effort. Paano pag ako ang nagkasakit? E di wala na akong income. Tama ba? So, kayan katulad ni Henry C. Inapplyan niya po ng law of leverage yung negosyo niya. Kung mapapansin natin, marami bang SM? Nagkalat bang SM sa buong Pilipinas? Even international may SM po. Ayan. So, tingnan natin si Henry C. Imagine na lang natin si Henry C. po, merong 1,000 employees sa 10 branches niya lang. Magkano kaya yung kinikita niya dyan? Times natin sa 10,000 employees na nagtatrabaho sa kanya ng 8 hours. Magkano yung kita ni Henry C. in just 1 day? Oh, meron siyang 80,000 hours per day. Grabe, di ba? So, yun po yung law of leverage na yan. Walang kapagod-pagod si Henry C. Hindi natin alam anong pinaggagawa niya, pero wala na nga siya actually ngayon, tama ba? 6 feet below the ground. Pero kumikita pa rin yung may-ari ng SM. Ayan. So ano pa? There are there are types of leverage marketing. Ayan, isa na dito yung mga franchising business. Okay? So name it, lahat ng franchising business na alam natin. Okay, nag-apply po yan o meron po yung, in-apply din po nila yung law of leverage na yan. Okay? Ang franchising, wala kang idea, wala kang concept, at wala kang sistema, pero yun nga lang, kailangan natin ng malaking capital. Katulad ng the famous McDonald. Kung familiar tayo kay McDo, nakakain na ba kay McDo? Kakain na, sir? Hindi pa. Nako, mamaya, sir, papakilala kita sa kanya. Mama, dalin mo si sir sa McDo. Baka hindi niya kilala. Ayan. So si McDo, marami din pong branches. Tama po ba? Anong in-apply niya? In-apply niya rin yung law of leverage. Okay? Pwede tayong mag-franchise ng McDo kung marami tayong pera or meron tayong 40 to 50 million ang franchise po kasi ni McDo. Meron tayo, sir? Meron? 40 million? Kasi kung meron, sir, sasamahan kita. Mag-franchise tayo ng McDo. Ayan. Yes, malaki, pero malaki din po ang pwede nating kitain. Okay? Kasi sabi nga nila, kung gusto nating kumita ng malaki, mangapita lang tayo ng malaki. Parang ganun siya. Kung maliit yung kapital, asahan natin maliit din yung income. Okay? Kaso, hindi po lahat pinalad na meron pong 50 million. Kahit ako naman, kung meron akong 50 million, hindi rin ako magpa-franchise ng McDo. Wow, choosy pa. Ayan. Okay, ano pa yung gumagamit ng law of leverage? Okay, ito po yung multi-level marketing. Dito naman sa multi-level marketing, wala ka ring idea, wala ka ring concept, wala ka ring sistema, lalong-lalo na wala ka ring enough na pangpuhunan. Pero dito, kahit maliit lang yung puhunan mo, pwede na. Okay, hindi natin kailangan ng milyon. Ayan. Ang kailangan lang natin, ikaw. K system. Ano po yung K system na yan? Halimbawa, ikaw yan. Meron ka bang mga ka-K? Ito yung mga kakilala, kaibigan, katrabaho, ka-Facebook, ka-Instagram, kalaguyo, o di ba? Grabe, nasaan na yun? Bakit? Ano na? Ayan. Yan po yung K-system ibig sabihin. Okay? Pwede ka rin ditong kumita ng up to million. Okay? Pero yun nga, hindi natin kailangan ng milyones din na capital. So, paano ba yan? So, welcome po sa Unified Products and Services. So, yan po yung company natin. Palakpakan naman natin yan. So, konting background. Ang Unified Products pa ay na-establish noong November 11, 2011. So, magti-13 years na po yung company this year. So, sobrang tagal na. At ako naman po,
Nag-start po ako dito 2013, so ilang taon na rin po ako dito, mag-11 years na rin po. Oo, franchisee pero full-time po, 7 years. Ayan, ang Unified naman po ay pioneering sa the concept of one-stop shop services in the Philippines. Ayan. So, konting background din sa CEO natin. Yan po, yung pinaka-humble, pinaka-mabait nating CEO or President po, Emmanuel Manny Pascual. Dati po siyang accountant ng Bangko Sentral ng Pilipinas for 10 years. And then, a successful business entrepreneur, a network marketing industry icon, at lahat po ng sinalihan niyang MLM industry ay top earner po siya doon. At siya din po ay millionaires maker din. Marami na rin po siyang pinayaman dito sa company natin. Grabe. Ayan. So ito naman po yung mga affiliates natin na mga businesses. Andyan po yung Rice Mart natin, the Global Pinoy Travel and Tours. Lahat yan, negosyo po ni Pressman Emmanuel Pascual. Okay? At open for franchise din po yan. Kung interested tayo, pwede po natin kausapin yung nag-invite po sa atin dito or nag-send po sa atin ng link. Ayan. Pa-discuss po tayo dyan. So in terms naman po sa legalities, 100% po legal, moral, ethical po yung company natin kasi we are registered sa Bangko Sentral ng Pilipinas kasi we are a remittance agent. So hindi pwedeng hindi po tayo kukuha ng BSP. And then kung sa BIR meron din tayo at lahat ng legalities po dito kung saan located yung company natin meron po tayo niyan. So, pwede nyo po yung screenshot, lalong-lalo na nandyan sa online, para meron kayong copy in case na maghingip yung mga client natin, meron tayong mapakita. Okay? So, welcome sa payment center natin. Ito yung patok na patok ngayon. Ayan, kanina lang doon kami sa may cashier, meron na naman tayong bagong franchisee ng payment center under kanina sa nag-intro sa akin kay Ma'am Russell Sumalpong. Grabe talaga yan. So watch natin. Tara! Pasok na sa Unified Payment Center! Business yung pwede kong ialok. Then ito nga, eventually, lumabas tong Unified Products and Services. So, inoffer namin, sir, na franchise business. So, we pioneered the one-stop shop service in the Philippines. Paano kayo yung mga ordinaryong tao? Anong business yung pwede nating ilagay sa mga tao may cellphone? Lahat ng may cellphone ngayon, pwedeng mag-load. Diba? Pwedeng magbayad ng bills. Pwedeng mag-remit. Pwedeng bumili ng ticket. Lahat ng yon nilagay namin ngayon sa app. Then nilabas namin ngayon yung home-based business namin. Na katulad mong ordinaryong tao, na wala ka pang 600,000, na may cellphone ka, pwede mong simulan yung business mo. So nag-deploy kami Philippines. Actually, pumutok talaga yung concept namin. Wala po kaming partner na hindi kami top-notcher. Pwede kang magnegosyo sa Unified Products and Services. Maganda ba yung payment center natin? So grabe po, bumabaha po ng franchisee ng payment center po ngayon. At the same time po, bumabaha din po ng opening kasi kanina lang din meron din po nag-open or the other day ata. Pero kanina nag-post. Ayan. So, ayan po yung model ng payment center natin sa mga OFW natin. Kung plano po natin magnegosyo, pag nag-for good na po tayo, pwede po tayo magsimula dito. Kung prefer po natin na meron tayong pwesto, meron tayong babantayan,
go nyo na tong payment center natin. So ito yung yung mga services na offer ng payment center natin. We have domestic airline ticket, international airline ticket, travel and tours, remittance, payment center, the loading and insurance. At marami pa po yang iba. Okay? Ayan, so tingnan na lang natin pag nagtayo tayo ng payment center, paano natin siya pagkakakitaan. So isa sa pinagkakakitaan natin dyan yung airline ticket. Okay, we have the domestic flight. Pwede ka dyan kumita ng 150 to 500 pesos po yan. So yan yung markup mo. Kumbaga yun yung ipapatong natin. Para lang yung tindahan. Bibili natin ng wholesale, ibebenta natin ng retail, pero kailangan nating patungan para tayo kumita. Same dito sa concept din po ng payment center natin, especially the domestic airline ticket natin. Mamarkapan mo lang 150 pesos to 550 pesos per way, per person, per ticket, or depende po yan sa konsensya natin. Kung walang konsensya, katulad ko, sagad mo ng 500. Pag may nagpabook sa'yo 10, automatic may 5,000 ka. Pag bumalik pa yan, round trip yung kinuha, okay lang ba meron tayong 10,000, sir? Pwede na. At ang good news niyan, 4 minutes lang natin siyang i-book, may income na agad tayo. So palakpakan naman natin yan, grabe. Domestic flight pa lang yan, masaya na tayo. Tama. Paano naman kung international? So ma-mark up ulit tayo. Pwede tayong mag-mark up to 500 to 1,000 pesos. So what if yung 10 na binook mo, nagpabook ng international? Okay lang ba? Pwede tayong kumita dyan ng 10,000 kasi sinagad mo yung mark up. Tama? So magkano? 10 packs times 1,000 na mark up. Pwede na ba, sir, 10,000? Siyempre, international yan, babalik. Okay lang ba? Times 2, meron tayong income na 20,000 pesos. Grabe. E paano kung malakas ka mag-book, katulad ng mga business partners namin, nakakapag-book ng 129 packs? Diba? Iba sila. Grabe, mapapasana all ka na lang. Yan po talaga yung negosyo natin. Hindi pwedeng papasok tayo sa isang negosyo na di tayo kukita naman. Siyempre, kailangan natin kumita. Okay? Pero yan po yung mga pwede nating kitain rito. Maybe maliit yan para sa'yo. Then, good for you kung marami tayong makukuhang client at mabubuk. Okay? So, ticketing pa lang yan. Ayan. So, aside from that, dahil malakas po tayo mag-book ng ticket. Okay? Dahil addict po yung mga members ni Unified mag-book ng ticket, okay lang ba? Lahat po ng mga local airlines po natin dito ay awardee po tayo. Grabe yan. Ayan, meron po tayo sa PAL, Silver PAL Award. Meron din po tayo sa Cebu Pacific, Gold Eagle Award, Silver Eagle Award, at sa AirAsia, meron din po Red Star Agent. Grabe, di ba? Ganun po ka. Ayan, so welcome po natin yung mga pumasok at humabol. Ganun po kalupit yung negosyo po natin. Napakalakas po talaga ng airline ticketing. Lalo na, di ba, malapit na naman ang Burr months. Marami na naman magbabakasyon. Pagkatapos ng December, na naman, bakasyon na naman ng mga estudyante. Siyempre, marami na naman magbabakasyon ng mga estudyante yan. Kaya, yung negosyo po talaga natin na ticketing ay patok na patok. Okay? So next. So isa din sa pwede nating pagkakitaan pag meron tayong payment center are the remittance. So ito naman ay patok na patok sa mga OFW natin. So kasi meron tayong ino-offer na sending at payout, then credit to bank. So lahat po ng bangko pwede po nating padalhan. So meron, ayan yung mga kataya partners natin. Cebuana, the GCash, Paymaya, yan na nga sabi ko, example na lang si BPI, partner natin, then the BDO, at marami pa po yung iba. At automatic yan, meron ka ng income dyan, 20% outright income sa service charge. Yan po yung kagandahan sa payment center. Okay, next. Then we have the bills payment. So lahat po
ng billers na meron po sa Bayad Center billers po natin din. Pwede nating i-cater yan. So pwede tayong kumita dyan ng 10 pesos per bills. So sa isang household pa lang, ilan na yung mga bills na binabayaran. So, sa isa community nyo, ilan yung community dyan, ilan yung kapitbahay nyo. Imagine kung merong 3 dyan, 3 bills na binabayad sa isang bahay, tapos 100 na households. So, magkano na yun sa'yo? Diba? 300 times 10 pesos. Magkano income? O, compute tayo pag may time. And then, aside from that, meron din tayong, ayan, insurance. Ito, merong kumita ng milyon sa insurance. Grabe talaga sila. Meron tayong business partner dito kumita ng 1.6 million insurance pa lang. Ito yung gig career talaga niya. Grabe, paano pag nag-renew ulit? Kasi renewable siya every year. Ibig sabihin, every year meron siyang 1.6 million. O, kung makakuha lang tayo ng ganun, no? Grabe, pwede talagang mag-milyonarya. Okay? So, meron tayong personal accident insurance. At meron din po tayong compulsory third-party liability. Ito yung sa sasakyan. At ang good news niyan, pwede natin siyang ibenta. Depende sa konsensya ulit. Pero sa amin, lagi po yan 300. Bahala kayo. Kasi once na nag-avail tayo, automatic yan negosyo na po natin. Ito sample lang siya. Okay? Pero pwede nyo siyang gawing 500, 1,000, bahala ka na. Negosyo mo yan, okay? So yan yung Kataya partners natin, the Malayan Insurance, sa personal accident insurance. Then meron din po tayong FPG or Federal Phoenix Group. Ayan. Pero ito ha, personal accident lang siya. Wala po tayong life insurance dito. So next, syempre, kahit gaano kaganda yan, importante pa rin i-consider yung franchise fee. Tama ba? So magkano naman kaya yung payment center na yan? Excited na ba? So nag-aabang sila. For only 220,000 lang po siya. Naka-promo po yan. Grabe. Sumura ba? At yan po yung inclusions natin. We have the marketing collateral flyers, catalog tarpaulin. Ito, meron kanyan. Ganyan. Then, system training. So, libre po yung trainings natin. Then, meron po tayong AMLAC seminar, Anti-Money Laundering Council. Ayan, kinakandak po yan ng BSP. So, pwede po yan online na ginagawa. Importante po yan pag tayo po ay magpa-franchise po or franchisee po ng payment center. Hindi pwedeng hindi tayo umattend ng seminar na yan. Then, syempre, meron pang pabonus yung company. Ito yung freebies worth 220,000 pesos. Okay, grabe. Wellness products po yan. And then, itong 220,000 po, it's one-time payment, lifetime business na po natin. So, sino na dito ang gustong mag-avail? Meron ba? Sa online, meron ba? Sir, kaya na ba natin ang 220,000? Kasi ang original price po nito is 599,000. Okay? So, itong 220,000, limited slots lang po yan. At promo lang. So, pag naubos yung slots, wala nang 220, syempre. Babalik na siya sa 599,000 pesos. So, malaki po yung savings natin pag kinuha po natin tong 220,000 ngayon. Okay? So, kung wala pa naman tayong budget sa 220,000, okay, pwede naman po tayong mag-start dito. Meron akong good news sa inyo. Ayan, gusto niyo ng good news? Diba? Siyempre gusto natin yan, tama? Dahil nandito kayo kahit umuulan, bibigyan ko kayo ng good news. Okay. So, ayan. So, meron tayong tinatawag dito na home-based business o home-based package. Ayan siya. Grabe, lumabas agad siya. Dapat mag-antay ka. Okay? For only 18,998. Ayan, special offer po yan, ha? So, ngayon lang po yan. Okay? Pag hindi nyo pa in-avail yan, ewan ko na lang. Wala na akong maibibigay. Hanggang dyan na lang talaga. Okay? For only 18,998, magkakaroon ka na ng home-based
business. Lahat din po ng diniscuss ko kanina. Ayan. Magkakaroon ka na ng all-in-one services, lahat na na-discuss ko ng mga services kanina, business mo na rin. Then meron ka na ring marketing collateral. Siyempre, andyan din yung system training natin. At meron ka ring libreng personal accident insurance worth 110,000. Then, meron pa rin pa-bonus yung company sa atin pag ngayon tayo nag-avail. So, bibigyan pa tayo ng 10,000 na freebies at limited offer only lang yan. Kaya nga, di ba, special offer. Okay? Then, meron na tayong lifetime account. At the same time, ayan, you unlock the amazing perks and incentives. Ayan, meron pa naman kaming ongoing na incentives ngayon. Gusto bang magka-motor? Gusto ba natin magkasasakyan? Nako, ito na yung chance natin. Okay, na magkaroon ng motor at sasakyan at malibre po yung gusto nating sasakyan at motor. Grabe yan. Then, be our brand endorser. So, maganda ba? Mura na ba? 89.98, kaya na? Yes. Kaya na, sir? Yes. Kaya na, sir, na? Oo. At, ayan. So, maliban po dyan, sir, meron pa po tayong pabonus. Okay? May pabonus pa po si company. Pwede pa po tayong kumita dyan. Maliban sa mga services natin. Ayan po yung pwedeng kitain natin. Halimbawa, ikaw yan, sir. Mukha na ba si sir? Ang gwapo dyan. Okay. Okay. So, ito, i-apply natin yung case system na natin dito. Okay? Naalala kanina yung case system natin. Maliit yung capital, di ba? Maliit yung capital ng MLM. Itong unified business natin, 18,998, pero potential income, pwede tayong kumita ng up to 1 million. Dito po yan. Pwede tayong kumita dito sa case system natin or sharing the business. Once na i-share natin yung negosyo, okay? Kung maganda yung business natin, magugustuhan din ba ng mga kakilala natin? Of course. Pag nag-post ba tayo sa Facebook na my travel and tours is now officially open, meron bang magtatanong? Meron bang maiinggit sa atin na mga kaibigan na sasabihin sa atin, pare, kahapon lang nangutang ka pa sa akin, tapos ngayon magpo-post ka, meron ka ng travel and tours business. Iba ka, di ba? Pero gusto ko yan. Anong gagawin natin, sir? Isi-share o isi-share yung business? Okay? So pag in-share mo yung business sa kaibigan mo, ang gagawin mo lang, huwag kang mag-explain, isako mo siya, itaktak dito, paupuin. Kami bahala mag-explain. Okay? Kami mag-i-explain pag kumuha po siya ng package na 18,998, okay lang ba, sir, magkakaroon ka ng direct referral bonus na, ayan, nasaan ba yun? Ayun. Okay na ba, sir, 3,000? Iba pa po itong kitaan, sir, ha? Yung kanina na-explain ko ng 500, 10,000, sa services yon. Pag nag-share tayo, every share natin ng business, sir, at nag-avail sila ng package, din katulad natin, bibigyan ka ng company 3,000 pesos every referral po natin. Marami kang kaibigan, sir. Meron ka pang isa pang inggiterang kaibigan. Si Friend C, nakita ulit yung post mo. Okay? Nagustuhan din. Tinaktak mo rin siya dito. Ako ulit nag-explain. Ako yung naubusan ng boses. Ako dito yung namalat ang boses. Pero nung nag-avail siya, sir, kumuha ng package ng 18,998, okay lang ba? May 3,000 ka ulit. Grabe. Paano yan, sir? Meron ka pa ulit. Isang kaibigan. Diba? Nag-avail ulit yan. Okay. Okay lang ba 3,000 ulit, sir? Meron ka pa ulit pang 4 na kaibigan. Nasa ibang bansa. Nagustuhan ulit yung business. Siyempre, hindi na natin siya itataktak dito, sir. Papasahan lang natin ng link. Okay? Meron ulit maganda at sexing nag-explain. Nagustuhan ulit yung negosyo natin. Nag-avail ulit, sir, ng 18,998. Okay lang ba? Meron ka ulit 3,000.
libre na po yan ibibigay ni company. Magkano na kinita, sir? Sa 4 na tao pa lang, sa 4 na kaibigan, may 12,000 na sumakit ng ulo ni sir. Sino kaya pa yung iba kong pang mga kaibigan? Lumabas kayo dyan. Na-stress bigla si sir. At ang good news niyan, sir, refer as many as you can. Diba? Lahat ng mga kakay mo, i-refer mo lang sa nag-invite sa'yo. Pwede mong pasakayin sa sasakyan mo at itaktak sila lahat dito. Pag nag-avail yan, kung ilang piraso yan sila, sa'yo yung referral bonus na tig 3,000 pesos. Maganda ba? Gusto nyo pa? Gusto pa, sir? Gusto pa? Ayan. Meron pa tayong tinatawag ditong sales match bonus. Ano naman yung sales match bonus na yan? So, halimbawa, ikaw ulit yan, sir. Mamaya, mukha na talaga ni sir yan dyan ba? Okay, so halimbawa, sir, meron ka ng friend A. Nilagay natin sa left si friend A, nilagay natin sa right si friend B. Pag na-detect ng system, sir, pumasok si friend A mo, pumasok si friend B mo, okay lang ba, sir? Aside sa 3,000 kanina natanggap natin, okay lang ba bibigyan pa tayo ng company? Ayan. 1,500 pesos. Di ba? 6,000 kanina, sir? Di ba? 2 referral. Tama ba? 3,000 times to 6,000 plus 1,500 naging 7,500. Paano naman, sir, si Frenzy mo? Naditik ulit ng sisi, pumasok si Frenzy, si D, nag-match sila, okay lang ba, sir? Another 1,500 ka. Oh, meron pa. Lahat ng mga pumasok, sir, halimbawa, hindi na ikaw nag-share, sir, si Frenzy mo na nag-share, si Friendy mo na nag-share. Lahat ng shishiran nilang negosyo, sir, pag na-detect ng system na meron pumasok isa sa left, isa sa right, meron kang 1,515 dyan. At potential income po natin dyan, okay, pwede po tayo dyan kumita ng 1.6 million. Saan nakuha yung 1.6 million na yan, ma'am? Kasi meron tayong tinatawag na safety net. Okay? Ang safety net po natin dito ay hanggang 24 pairs a day lang. 24 ba? 36. Yun natuloy. Basta, yun. O, 2024. 1.6A, okay? So yan po yung potential income natin. Tama ba yun? Check natin. Ba't hindi nyo nilagay dyan? Joke lang. Basta yun na siya. Sa isang buwan, pwede tayong kumita ng 1.6 million. Okay? Hindi na ilagay si safety net. Okay. Next. So, meron pa tayong isang kitaan. Gusto mo pa, sir, o tama na? Oh. Meron tayong tinatawag na one-leg policy or one-leg pairing bonus. Ito yung you can earn even without a pair up to 10% of the pairing income of your direct sponsor. Okay? Kahit hindi pa magpi-pairing yung business partners mo na nasa baba. Okay? Kahit hindi pa siya mag-pair, sir, or kahit hindi ka pa mag-pairing, sir, halimbawa si friend A pa lang, ayan, tingnan natin, sir, ha? Halimbawa si friend A pa lang yung ano mo, sir, nasira ng business. Wala ka pang si friend B. Then, kaya lang si friend A mo, sir, gustong kumita ng maraming 3,000 at maraming 1,500. Siya ngayon yung masipag mag-share ng business. Okay? Kasi naging busy tayo. Kunwari lang, okay? Naging busy tayo, si friend A mo, sinipagan, gustong kumita ng 3,000 at 1,500. Okay lang ba, sir, pag nag-pairing po or meron pong income, balik natin. Saan ka? Ayan. Kung meron pong 1,500 si friend A mo, sir, ikaw naman po merong 10%. So magkano 10% ng 1,500? Pwede na ba, sir? Meron tayong 150 pesos. Wala tayong ginawa. Okay? Busy tayo. Ayan. So ngayon, non-stop siya nag-share ng business. Pag nag-pairing ulit yan, meron ka ulit. Meron siyang 1,500, ikaw naman meron kang 150. Lahat po ng SMB ni friend A mo, sir, meron kang 10% dyan. So kung kikita siya ng 10,000 or 15,000, kayo naman po, meron kang 1,500. At naranasan ko na yan. Grabe. Kumita, nung unang nilabas po to, sir, okay lang i-share ko, kumita ako sa one-leg pairing, ano
tawag niyan? Pairing bonus, kumita ako ng 12,000. Walang ginawa. O, pag-check ko, bang, saan galing ang 12,000? Diba, bongga? Ganun ang business. Surprising. Sinusurprise na lang tayo dito. Yan sir, busy ka Diba, walang ginagawa sila naman, busy sila kasi share ng business. Pero may income pa rin tayo. Ayan siyang mangyayari. Basta meron ka dyang 150 pesos, potential income sa isang araw is 5,400. Times natin sa 30 days, potential income sa loob ng isang buwan is 162,000 pesos. Saan natin kukunin yan? Grabe. May income na tayo sa direct referral, may income pa tayo sa SMB, meron pa tayo sa one-leg pairing bonus. San ka pa? Gusto pa, sir? More pa ba? More pa? Kaya lang, dahil gusto mo ng more, sir, bibigyan kita ng more. Ayan, residual income. Okay? Yung residual income na yan, literal, wala na po talaga tayong ginawa. So, mai-earn po yung residual income na yan sa mga transactions po ng mga business partners natin na napasali dito. Okay? Sa mga taong natulungan natin ditong kumita at magkaroon ng negosyo. Okay po? Ito yung residual income or passive income na wala ka nang ginagawa pero kikita ka pa rin. Sa labas, or kung empleyado tayo, ang tawag doon ay active income. No work, no pay. Okay? Parang tindahan din. Pag hindi tayo nagbukas, din income. So active income. Dito naman, passive income or residual income, wala na tayong ginagawa pero kumikita pa din. Kaya ito yung paborito talaga namin sa lahat. Kasi pagising mo pa lang, ay, sino nag-book ng ticket? Bakit merong 180? Bakit merong 300? Saan galing? Hindi mo nakilala, hindi mo alam kung sino sila. Ayan. Oh, yan. Halimbawa, ikaw ulit yan, sir. Ano pangalan ni sir? Ano po? Jordan. Ayan. Hello, Sir Jordan. Malapit nang matapos ngayon pang hiningi ang pangalan, no? Okay, Sir Jordan, halimbawa ikaw yan, Sir Jordan. Marami na tayong nashiran ng business. Marami na tayong natulungan na magkaroon ng negosyo. Okay? Siyempre, dahil negosyo to, wala po yan sila choice or wala po tayong magagawa dyan. Gagamitin po talaga nila yung system ni Unified. Tama po? Magbubuk po yan sila ng ticket. Magre-remittance, magbabayad ng bills po talaga yan. Hindi natin pwede silang pagbawalan. Kasi ulitin ko, sinabi ko kanina, once na nag-avail tayo ng 18,998 na package, automatic po, negosyo na po ng bawat isa yan. Okay? So hindi na natin sila pwedeng pigilan pa. Okay? So, halimbawa si friend A mo, sir. Ayan, nag-book ng AirAsia. Okay lang ba, sir, meron kang 10 pesos? Busy tayo sa trabaho. Ano trabaho ni sir? Ano trabaho, sir? Okay. Ayan, palakpakan naman natin si Sir Jordan. Taxi driver si sir. Okay. Ayan, sir. Yung kaibigan mo na nasa Japan nag-book ng AirAsia, binook niya yung anak niya, meron ka dyang 10 pesos sa domestic flights. Lahat ng ibubuk nila, domestic flights, meron tayong tig 10 pesos niyan. Lahat naman ng, ano tawag nito, magbabayad ng bills, meron tayong 0.50 cents dyan sa lahat ng binabayaran nilang bills. Okay? At lahat naman po, ayan, ng insurance na ibebenta ng mga business partners under our organization, meron po tayo dyan tig-pipiso. Ayan, para po siyang metro ng taxi natin, patak na lang ng patak. Grabe. Ayan po yung mangyayari. Ayan, meron dyan na gano'n, nag-remita sa Cebuana, meron tayong up to piso po yan. Depende po yan sa amount na ipapadala. Okay? So lahat po yan, sir, ng transaction ng mga business partners natin under our organization, meron po tayo dyang passive income or residual income. Okay? At ito naman po, papakilala ko lang sa inyo yung mga taong nagkaroon ng resulta or malaking resulta dito sa negosyo natin. So pakilala ko lang si Ma'am
Chimmy Glenn Labuenhanda. Ayan yung kauna-unahan po nating Hall of Famer. So all in all po, ang kinita po niyan is more than 50 million na po doing the business for 12 years. Grabe. Grabe, no? At yan na po yung nakuha niya. Kung sasakyan lang, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Marami pa po. Iba yung pamalengke. Iba yung panggala. Di ba? Iba yung panghataw. Grabe. At iba pa po yung sa parents niya. Okay? So si Ma'am Chimmy po ay dati po siyang teacher by profession. Math teacher po siya at dati din po siyang OFW. At kapitbahay po namin siya sa South Cotabato. So taga Mindanao po pala ako, kaya ganito po ako magsalita. Intindihin nyo na lang, ha? Ayun. Hindi rin po, Bisaya lang, kaya matigas. Okay, so ayan pa po, si Ma'am Karen Torrigosa, taga Cebu po yan. Yung nagsimula po siya dito 2012. Yung kwento niya, sabi niya, wala siyang pera nung nag-start dito or nakita yung business. So ano yung ginawa niyang paraan? Benenta niya po yung motor na yan kung nakikita ninyo. So ang kapalit po ng motor niya, okay lang ba Montero Sport? Okay lang ba meron siyang sports car? Grabe, di ba? Pinalitan po yung motor niya ng mga sasakyan. Grabe yan. At siya po yung top 1 ng Visayas. Ito po si Ma'am Karin. So, sino pa yan naman po? Si Sir Crispin Garcia, dating empleyado. Oh, tingnan nyo naman, pero ngayon, nagda-drive na ng BMW. So yan po yung mga taong natulungan dito aside sa akin. Ayan naman po, ito po yung pwedeng maibigay din po sa atin o pwede nating ma-enjoy dito doing the business. Magkakaroon po tayo ng mga travel incentives, local at international. Grabe yan, di ba? Yan naman yung international travel, nag-Hong Kong sila. At, syempre this month, makakasama tayo sa China! Grabe yan! So magta-travel po tayo sa China. Sinong gustong sumama? Hataw tayo para next travel destination, kasama na tayo. So i-go lang po talaga yan. At the same time, kung meron pong pa-promo or mga incentives yung company, i-hit lang po natin kasi libre po talaga yan. Wala po kayong babayaran kahit sentimo. Okay? So yung pa-travel po ng company this month, papunta ng China po, grabe, libre po yan, hindi po ako siningil ng company. Okay? So ano na ang gastos na lang syempre kung bibili ka ng pasalubong, pero lahat ng airfare, lahat ng pagkain at the accommodation is free. All expenses paid by the company. So yun po yung mga pwede natin ditong ma-enjoy. Ayan. So yan, hindi pa po ako nakasama dyan. Kasi humahataw pa po tayo, nagsisimula pa lang. Yan, pumunta sila ng Korea bago mag-pandemic. Okay? Ayan. So yan po yung mga affiliates natin, the Travel and Tours, the F. Marico and Co., and then the Entrep Hub, Wealthy Lifestyle, and syempre andyan po yung trending natin na online services, the Payment Center. So lahat po yan is open for franchise. So mamimili na lang talaga kayo. Ano yung gusto nyong i-career na business. Kung prefer nyo lang, it's more on travel. Maganda po, the Global Pinoy. Gusto nyo naman mga cosmetics, pwede tayo dito sa F. Marie & Co. Kung gusto natin ng mga health and wellness products, dito tayo sa Wealthy Lifestyle din. Kung gusto naman natin ng mga food business, okay, like takoyaki, the Bento Pares, the Brewing Spot, go for the Entrep Hub. Okay? And thank you and God bless.